Saan naman pong mga lugar itong binabanggit ni Vice President Sara ng mga lugar na hindi daw po maabot ng national government o ng DSWD in particular? Well, Ma'am Corina, ang Department of Social Welfare and Development, meron po tayong mga naka-preposition na goods sa iba't ibang bayan po sa ating bansa, particularly in areas na naapektuhan nitong si Bagyong Pipito. In fact, bago po tumama ang bagyo, ay nakapag-preposition tayo ng almost 500,000 na mga family food packs dito sa Regions 1, Region 2, Region 3, in the Cordillera Administrative Region, gayon din po sa Calabarzon, particularly in Quezon Province. At sa Region 5, nakapag-preposition na rin po tayo ng mahigit 100,000 family food packs dyan bago pa po tumama si Bagyong Pepito, particularly in Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, and Sorsogon. At gayon din po sa Region 8, particularly in the northern part of Samar, ay nakapag-preposition tayo. In fact, meron po kasi tayo mga warehouses dyan na kung saan nga po mahigit 95,000 family food packs ang nasa Region 8 na naka-preposition bago pa po tumama. So sa kasalukuyan, Ma'am Corina, ongoing na po yung dispatches o pagre-release ng mga food packs na request na ng mga local government units. Sa katunayan, over the weekend, na-monitor natin, for Region 5 alone, nakapag-release na tayo ng almost 15,000 family food packs. At yan ay naipahatid sa Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte. And ngayong araw po na ito, 75,000 family food packs ang release po natin sa Region 5. Karagdagan po iyan doon sa naka-preposition na ibinahagi natin sa mga naapektuhang local government units. So, Sumapat naman po ba yung pag-preposition? Kumbaga, tumugma naman yung preposition relief goods doon sa mga pinakamatindi ang pagkakahagupit ng Bagyong Pepito? Yes, Ma'am Corina, based on the request of local government units for resource augmentation, sapat naman po yung mga naka-preposition. But kindly take note that while we have preposition goods, ongoing pa rin po yung pagre-release natin ng mga additional food packs to reinforce our stockpiles because we recognize that there's a significant number of affected families and individuals, lalong-lalo na po sa Bicol region, kung kaya po patuloy kaming nagpapadala. So as we produce food packs in our Visayas Disaster Response Center and in the National Resource Operation Center in Pasay, nag-dispatch din po kami. So produce, dispatch po ang aming strategy. So kumusta naman po yung pondo? Dahil po sa sunod-sunod na bagyo at hindi inasahan po ito, at ngayon hindi rin inasahan na tuloy-tuloy ang pangangailangan po ng mga binagyo, lalo't Typhoon Signal number 5. Yung funding mula po sa gobyerno ay nagpangako ba na sila po hindi mauubusan? At tama po yan, Ma'am Corina. We're very grateful to the Department of Budget and Management because last week na i-release po yung replenishment ng aming Quick Response Fund in the amount of 875 million pesos. So while we have preposition goods already released or distributed, o naka-preposition na sa mga strategic parts of our country, meron po kaming karagdagang pondo para makapamili ng additional welfare goods para sa aming mga food packs, and at the same time, nakapag-drawdown din kami ng mga additional pre-pack items mula sa mga existing framework agreements na meron po tayo with private retailers and manufacturers. So na-complement po yung pinuproduce ng mga family food packs in our main production hubs. Maliban po sa pagkain at ibang supplies, yung ayuda po, may kasama po bang kabuhayan? Assistance para makatayo po muli sila mula sa pagkakadapa dahil marami po sa kanila mga magsasaka. Gayon din po yung sinasabing cash assistance. Yes, Ma'am Corina, tama po iyan, Pagkatapos po ng response phase, mag-e-enter po tayo sa early recovery phase na kung saan may mga karagdagang interventions na maaari po tayong maipahatid. Maaari po tayo mag-provide ng social assistance, financial assistance under assistance to individuals in crisis situation, or emergency cash transfer, or cash for work activities. Depende po sa magiging result ng rapid damage assessment and needs analysis, itong mga karagdagang interventions na ating pong ipapahatid. This assistance, of course, ang objective po niyan ay masuportahan yung ating mga kababayan na naapektuhan ng mga disasters and contribute in restoring their normal social
social functioning. Kaya po ninyo ito po yan. na kailangan nating Okay. tingnan at ibahagi. Sige po. Nabanggit po ba ninyo yung cash assistance? May amount ba na ipinapangako o wala pa po ito sa usapan? Sorry po, Ma'am Corina, medyo humina po Yung cash signal. assistance po, may cash assistance po ba na ipamimigay na ayuda o hindi pa ho ito pinag-uusapan? Well, meron po tayong financial assistance na maaari pong ipahatid sa mga naapektuhan, Ma'am Corina. Sa kasulukuyan, nagsasagawa tayo ng assessment sa mga naapektuhang lugar so that we could determine the appropriate interventions that will be provided. Okay, I'm sure, naku, aasahan po nila yan. Maraming salamat, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.